Sobrang naging pangdiinan yung transformation nito ni Project Lolo L2 makalipas yung 2 buwan na pagpapapogi, napakalaki na talaga ng pagbabago sa itsura. Yung tipong kahit napanood mo lang, masasabi mong napakasarap sa pakiramdam. Dahil halos nasa 90% na ako ng pagbubuo ko rito, kaya ipapakita ko sa inyo yung pagbabago ngayong araw. Dahil halos nasa 90% na nga pala tayo ng pagbubuo dito kay Project Lolo L2, kaya maaga pa lang sinimulan ko na rin yung pag-aayos dito. Dahil sobrang malulutong na nga pala yung dating wirings na nakasalpak dito, kaya nagpalit na rin tayo ng bago para mapagana na rin itong mga ilaw. Yung ignition key nga pala natin dito kay Project Lolo L2 ay nandito siya nakalagay sa gilid. Yan, ipakita mo. So kapag ganito yung pwesto niya, naka-off. Pero kapag i-on na natin yung ignition key niya, yan, isang pihit lang. Tapos kapag sinagad natin dito sa dulo, headlight tsaka taillight. Kumbaga yung pinakauna, mga signal light lang yan. Hindi tayo batikan sa ganitong motor at hindi ko rin kabisado yung wirings nito, kaya medyo kinakapapa talaga para mapagana lang itong mga signal light. Dahil hindi ko pa nga pala na ikakabit yung mismong headlight, kaya hindi ko pa napakita sa inyo na gumagana, pero na-test light na naman natin at all working lahat. Para may pakita na rin natin sa inyo yung magiging tunog nito sa final video, naglagay na nga pala ako ng monograde na langis dito sa loob ng makina. Bali, hindi ko nga pala nilagay lahat yan, halos 650 ml lang yung sinalin natin sa loob. Hindi rin kasi natin pwedeng isagad yan dahil siguradong tatapon lang din yung langis. Kaya pagkatapos nga pala natin malagyan ng langis yan sa loob, kinuha ko na nga pala itong mga cable, pero bubuksan muna natin itong mga gilid para lang maisalpak sa loob. Kadalasan nga pala sa mga 2-stroke na motor, lalo na yung mga lumang modelo, nandito na sa loob nakalagay yung karburador. Kaya kung sakaling kailangan natin magtono ng carb, kailangan nakabukas muna tong gilid. Dahil nag-test fit lang kasi tayo nung nakaraang video, kaya hindi ko pa nilagay yung mga cable niyan. Dahil piston type nga pala tong karburador natin, kaya kailangan uli natin tanggalin tong takip sa taas. Bale nung nakaraang video nga pala natin, halos hindi pa nakukumpleto yung tornilyo dito sa mga gilid, pero lahat nagsidatingan na nga pala. Medyo sasagwarin kasi talaga tignan dahil napakakinis yung pagkakatirada ng chrome natin, tapos may mga bulok at pangit na tornilyo. Pero sa final video natin, bago ko sa inyo ipapakita yung finished product nito ni Lolo L2, papalitan ko muna lahat ng dapat mapalitan. Bali, naikabit ko na nga pala yung throttle cable dun sa piston ng karburador, kaya kinuha ko naman tong clutch cable. Ito naman yung sinalpa ko dito sa may ngipin niya. Nagpalit na nga rin pala tayo ng bagong throttle housing dahil alanganin na rin gamitin yung luma, tsaka may mga pingas na kasi yung salpakan ng cable. Kaya nung naisalpak na nga pala natin to na maayos, ipapakita ko muna sa inyo mga nadagdag na piyesang maikabit ngayong araw. So yun nga, mag-update muna tayo ng progress ng pagbubuo natin dito kay Project Lolo L2. So kagaya nga nang nakita nyo sa video natin kanina, ayan, kagabi nga pala na ilagay na rin natin tong buong makina, yung brake pedal, yung tambutso, yung carb cable, choke cable, tsaka yung clutch. Ayan, mga naikabit na rin natin yan, pati dito sa may lever niya. Ayan, naipwesto na rin natin siya rito. Tapos ayan, yung preno sa harapan, naikabit na rin natin. Tapos yung signal light, ito kanina na-tester na rin natin to. Ayan, all working na. Yung lens nito, meron na tayo niyan, pero hindi pa kasi natin na ikakabit, kaya hindi ko muna isinama. Tapos yung headlight natin, ayan, naayos na rin natin yung buong wirings nito. Bali, nagpalit na tayo ng bagong wirings kasi yung lumang nakakabit dito ay alanganin na gamitin. Hindi na natin siya isasalpak para sigurado tayo na all goods tayo dito sa ating mga wirings. Tapos dito sa kambyuhan na yan, pakita mo rin. Yan yung kambyuhan natin. Ayan, nailagay na rin natin. Kasama to sa pinakrom natin, yung rubber footrest. Ito, ultimo tong mga goma na to. Original to na Yamaha, meron tong logo dito sa may bandang ilalim. Hindi ko na lang naipakita sa inyo na isang gabi kasi medyo inabot na talaga tayo ng dilim. Tapos dito sa airbox natin, ayan, kasama rin to sa pinakrom natin. May lamang air filter to ha. May filter yan sa loob, hindi lang natin na isama sa video. At itong head cover. Tsaka itong ignition coil, ayan. Bago na rin yung spark plug natin, medyo marumi lang. So yung sunod na gagawin nga pala natin dito para tuluyan na natin siyang mapay-start ay magpapalit tayo ng ignition coil na pang contact point. Kasi yung nilagay kasi natin dito pang CDI, yung wirings kasi nito hindi na natin binago. Ginawa na natin siyang fast charge pero contact point pa rin siya. So magpapalit tayo ng pang contact point. Kaya naglagay na rin tayo dito ng bagong fuel cap. Ayan, brand new yan. Pati itong fuel hose yan. Naglagay na rin tayo ng konting gasolina. Ite-testing sana natin kaso yun yung problema ko. Nawala sa isip natin na yung ignition coil pala natin ay pang CDI. Kaya hindi consistent yung kuryente na mamatayan. And dito sa may bandang tangke, yan kung napapansin nyo, nilagay na natin dito yung tank pad niya. Ito, parang goma to. Ang hindi na lang nalalagay dito yung pinaka-emblem dito na plastic. Pero sa susunod na video natin, kukumpletuhin na rin natin yan. Yung upuan, tinanggal ko muna pansamantala dahil nga nandito sa labas para hindi maulanan kasi yung Yamaha niya na puti dito baka madumihan. Dito sa likod, ayan, pakita mo na rin. Yung taillight natin, ayan, nailagay na rin natin dito. Umiilaw na rin yan ha.
Nailaw na rin yan. Pati mga signal light lens natin dito. Yung pinaka-lens na orange na lang yung kulang dyan para makompleto na natin yan. Yung tambutso na ginamit natin, syempre, bago rin yan. Ayan, bago, chrome din. Tapos yung brake arm, tsaka yung brake rod, ayan, nakakabit na. Ayan, o, pag pinreno mo, pakita mo. Ayan. So, working na yan. Ayan, tapos yung brake light switch natin dito sa preno sa likuran, ayan, nakakabit na rin yan. Grabe, ang gaganda ng chrome nito, no? Solid na solid, pati yan, yung mga goma niyan. So, ayun, siguro sa susunod na video, tingin ko, final video na to, matatapos na to dahil pinaayos kasi natin yung mismong gauge natin dito para mas gumanda yung itsura ng lens. Kaya hindi pa rin natapos ngayon. So, kita-kits tayo sa susunod na episode. Sigurado isang video na lang to. Makikita na natin yung full transformation nito. Right? Tapos ayun nga pala, sa mga nangangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba, may sorpresa tayo. Right?